Si Reinhard Sinaga Oray ay pinanganak at lumaki sa Indonesia. Lumipat siya sa UK noong 2007 para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa araw siya isang mag-aaral na may 4 na degree at nag-aaral para sa kanyang doctorate, at sa gabi siya isang Ayon sa prosecutor, si Ray ay isa sa mga pinaka-prolific hindi lamang sa UK kundi sa buong mundo. Naniniwala ang mga pulis na ginahasa o minolestya ni Ray ang hindi bababa sa 206 na mga kalalakihan simula noong 2005. Naghihintay siya ng mga potensyal na biktima sa labas ng mga nightclub at pagkatapos ay aalokin niya ang mga ito ng inumin na nilagyan niya ng droga. Ang kanyang mga biktima ay walang anumang maalala kung anong nangyari sa kanila ng pagkagising. Paano kaya natigil ang masamang gawain ni Ray at paano kaya siya nahuli? Si Reinhard Oray Sinaga ipinanganak noong February 19, 1983 sa Katolikong pamilya sa Jambi na nasa Indonesian Islands sa Sumatra. Pumunta siya sa UK noong 2007 sa pamamagitan ng student visa nung siya ay nasa 24 years old pa lamang. Noong August 2007 ay nagsimula siyang mag-aral sa Manchester University. Taong 2009 naman ay nakumpleto niya ang kanyang master's degree sa urban planning. Kasunod noon ay nagpatuloy pa siya na kumuha ng karagdagang 3 degrees pabago kumuha ng kanyang doctorate sa geography sa University of Leeds. Sa mga oras na yon ay gumagawa si Ray ng kanyang thesis na may pamagat na Sexuality and Everyday Transnationalism among South Asian gay and bisexual men in Manchester. Ipinasa niya ang thesis na yon noong August 2016 ngunit pagkatapos nitong ma-assess ay hindi ito pumasa. Ngunit pinayagan siya na ayusin at ipasa ulit. Matagal na panahon nang nag-aaral si Ray sa UK. Katunayan ay wala itong kahirap-hirap sa pera dahil suportado siya ng kanyang ama na isang banker at kilalang businessman sa palm oil sector. Ang kanyang ama ang nagbabayad ng napakalaking pera para sa kanyang mga tuition fees. Ang kanyang ama din ang nagbabayad ng kanyang flat sa Montana House na ilang minuto lang ang layo mula sa Factory nightclub. Inilalarawan si Ray ng kanyang mga kaibigan at kahit mga naging biktima na napaka-friendly at hindi banta sa sino mang makikilala o makakausap niya. Pero may kasabihan nga na looks can be deceiving. Marami na akong na-cover na kaso na ang suspects ay hindi mo aaklaing makakagawa ng brutal na krimen kung babasihan mo lamang ang kanilang mga itsura o kahit ang kanilang mga katayuan sa buhay o propesyon. Si Ray ay may tangkad na 5'7", malumanay magsalita at matalino. Mabilis din siyang makahanap ng kaibigan dahil sa marunong siyang makisama at palakaibigan. Mahilig din siya mag-selfie at araw-araw ay nagpo-post ng kanyang mga pictures sa kanyang mga social media account. Napaka-open din ni Ray sa kanyang sexualidad. Sa Manchester ay madalas siyang nakikita sa Canal Street at sa Gay Village, lugar kung saan ay nakahilera ang mga restaurants, cafe, gay bar, pubs at clubs. Gumagamit din siya ng dating app gaya ng Grindr at Hornet. Katunayan ay nagkaroon din siya ng mga nakarelasyon ngunit hindi rin tumatagal. Kahit na open siya sa kanyang sexualidad sa UK ay hindi naman yun alam ng kanyang mga magulang. Sa tuwing umuwi siya sa Indonesia ay nagpapagupit muna ito ng buhok bago bumiyahe. Takot siya lagi sa tuwing siya ay nasa Indonesia dahil parati siyang pinapahirapan ng kanyang ama. May isang beses pa na gusto siya ng kanyang ama na makilalang isang babae na anak ng isang kilalang tao sa Indonesia. At para kay Ray ay isang torture yun sa kanya. Kahit sa kanya mga kaibigan ay sinasabi niya kung anong klaseng pamilya meron siya at gusto nila siyang magpakasal. Malinaw na mas gusto ni Ray na tumira sa Manchester dahil doon ay malaya siyang nakakagalaw at nagagawa niyang lahat ng kanyang mga gusto. Isa yon sa rason kung bakit kumuha siya ng ilang kurso at nagpatuloy sa pagkuha ng kanyang doctorate para mas mapahaba pa ang pananatili niya sa UK. Sinubukan din niyang mag-part-time job ngunit hindi rin tumatagal katulad ng kanyang relasyon. Isiniwalat na ang mga target ni Ray kadalasan ay ang mga heterosexual na mga lalaki na may edad 18 pataas. Mga lalaking mahilig gumimik at uminom sa mga nightclubs malapit sa kanyang bahay. Ang term na heterosexual ay ang mga taong romantikong naaakit sa opposite sex. Karamihan sa kanyang mga biktima ay nakatira sa Manchester at sa mga oras na yon, 26 sa mga naging biktima niya ay estudyante pa lamang. Ang ibang biktima niya ay halos hindi na maalala kung paano sila nagkausap o nagkakilala dahil sa sobrang kalasingan.
Ang iba naman ay nagsabi na nung nakausap nila si Ray ay wala silang makitang indikasyon na may iba itong motibo. Gumagamit siya ng iba't ibang strategy para mahikayat ang kanyang biktima na sumama sa kanyang flat. Minsan ay nag-o-offer siya na magpahinga sa kanyang flat o di naman kaya ay tutulungan niya na tumawag ng taxi ang lalaki. Pag nasa flat na niya ang biktima ay binibigyan niya ito ng maiinom na nilagyan niya ng pampatulog at yun ang huling maaalala ng mga biktima. Isa sa kanyang biktima ay naalala na habang siya ay nag-aantay ng kanyang girlfriend sa labas ng 5th Avenue nightclub, ay nilapitan siya ni Ray. Inimbitahan niya ang lalaki na pumunta sa kanyang flat habang inaantay ang kanyang girlfriend. Kasunod noon ay wala na siyang maalala matapos niyang makainom ng ibinigay ni Ray sa kanya. Isa pang biktima ang nagkwento na habang siya ay nag-aantay ng taxi ay nilapitan niya si Ray dahil lowbat ang kanyang cellphone. Nakita niya na mukha namang babait at harmless ang lalaki. Kaya nakiusap siya na kung pwede ba siyang tulungan na tumawag ng taxi dahil hirap itong makakuha. Ngunit inimbitahan siya ni Ray na pumunta sa kanyang flat dahil ayon sa kanya ay naiwan niyang nakacharge ang kanyang cellphone at hindi niya dala. At katulad ng ibang mga biktima ay pinainom din niya ang lalaki at wala din itong maalala pagkagising nito kinabukasan. Isa pang biktima ang nagsabi na alam niyang inihatid siya ng kanyang kaibigan at inalalayan pang makapasok sa taxi dahil sa sobrang kalasingan. Ngunit kinabukasan ay nagulat na lamang siya dahil nagising siya sa flat ni Ray. Noong tinanong niya si Ray kung bakit siya naandon ay paliwanag ng lalaki na nakatulog siya sa gilid ng kalsada at nang magandang loob lamang ito na tumulong. Baka mapahamak siya kung aabutin ito ng umaga sa kalsada. Marami sa kanyang mga naging biktima ay naniniwala sa kanyang kwento na inalagaan at tinulungan sila ni Ray. Isa pang lalaki ay nagsabi na nagising siya na nakahiga sa sahig at nagpasalamat pa kay Ray dahil pinatuloy sa flat nito. Ang iba sa mga biktima niya ay naging kaibigan pa niya sa Facebook dahil wala silang alam na may ginawang masama si Ray sa kanila. May ibang biktima din na nagsabi na nagising sila kinabukasan na wala ng damit at sobrang masama ang mga pakiramdam at nagsusuka. May iba din na nagsabi na sa kalagitnaan ng kanilang mahimbing na pagtulog ay nagigising sila at ramdam pa nila ang ginagawa ni Ray sa kanila. Ngunit hindi nila magawang mag-report sa mga pulis marahil ay ayaw nila na sila ay mapahiya. Kalaunan ay napag-alaman na ang inilalagay niya sa mga inumin ay ang gamot na GHB o gamma hydroxybutyrate. Pag maliit na dosage ang ilalagay, ang biktima ay makakaramdam ng sobrang pagkasaya. At pag mataas naman ang dosage ay mawawala ng malay ang biktima. Kung hindi ka maingat sa paglagay ng dami ng gamot ay maaari itong mauwi sa pagkamatay ng biktima. Hindi tumigil si Ray sa paghahanap ng mga bagong biktima dahil lagi siyang nakakalusot sa mga dati niyang ginawan. Ngunit isang araw ay nakahanap ng katapat si Ray at doon na natigil ang kanyang maling gawain. June 2, 2017, 12:05 ng madaling araw. Nilapitan ni Ray na sa mga oras na yon ay 34 years old ang kanyang naging huling biktima. Ang lalaki ay may edad na 18 at isang amateur rugby union player. Lumabas ang lalaki sa Factory nightclub para magpahangin saglit at para kontakin ang mga kaibigan. Nilapitan siya ni Ray at kinausap. Sinabi ni Ray sa kanya na sumama muna ito sa kanyang flat at tutulungan niya itong makontak ang kanyang mga kaibigan na sinang-ayunan naman ng lalaki. Pagkarating nila sa flat ay inoferan siya ni Ray ng inumin at agad siya nakaramdam ng pagkahilo at nawala ng malay. Ilang oras ang lumipas at nagising ito na nakatapas sa loob ng banyo. Nakita niya na nakababa ng kanyang pantalon at boxer shorts hanggang sa tuhod. Nakita din niya si Ray na hubot-hubad at may ginagawang kabastusan sa kanya. Noong nakita ni Ray na nagkamalay ang kanyang biktima ay ganitong sumigaw ng malakas na magnanakaw at humingi ng tulong. Sinuntok pa niya ang lalaki ngunit binalikan siya ng mas marami at malalakas na suntok ng kanyang biktima. Matapos ang pangyayari ay may nagmagandang loob na tumawag ng paramedics. Pagkarating ng mga paramedics ay nakita nila ang sinapit ni Ray at hinala nila na dumugo ang utak niya dahil sa matitinding tama. Dahil sa injuries ni Ray ay hinuli ng mga pulis ang maling lalaki at yun ay ang kanyang naging biktima. Habang nasa hospital si Ray ay pinaghihindalaan na siya ng mga pulis dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Hiniling niya sa mga pulis na kunin ang kanyang cellphone sa kanyang flat at ibigay sa kanya. Pagkakuha nila ng cellphone ay tinanong siya ng password ng pulis bago tuluyang ibigay sa kanya ang telepono. Ngunit makailang beses na maling password ang kanyang ibinigay.
Noong naibigay na niya ang tama ay agad niyang hinablot sa kamay ng pulis ang cellphone. Kaya doon mas lalong naghinala ang mga pulis na siya ay may itinatago. Tuluyang kinumpiska ng mga pulis ang cellphone at nung sinuri nila ay nakita nila ang video recording ni Ray habang ginagawa ng kababuyan ang huling biktima. Sa kasamaang palad, isa sa kanyang cellphone ay nakuha pa ng huling biktima at isinurrender din niya sa mga pulis. Noong binuksan ay nakita ng mga pulis ang halos 300,000 na mga litrato ng iba't ibang lalaki at videos ng kahalayan ni Ray. Kung ililipat sa DVD ay aabot ng 250 DVDs ang kaya nitong mapuno. Sa video ay makikitang mahimbing ang tulog ng mga biktima at maiba na humihilik pa. Paulit-ulit silang ginagalaw ni Ray. May isang biktima pa na umabot sa 8 oras ang ginawa sa kanya ni Ray. Itinago din ni Ray ang iba pang mga gamit ng kanyang mga naging biktima gaya ng cellphone at IDs bilang kanyang remembrance. Ginamit yon ng mga pulis para makontak ang mga biktima. Nagda-download din si Ray ng mga pictures mula sa profile sa social media ng mga biktima at magsasagawa ng mga paghahanap sa mga ito online. Sinubukan ng mga pulis na i-trace ang mga pictures gamit ang facial recognition technology para mahanap ang biktima. Sinubukan din nilang pumunta sa mga universities para hanapin ang mga lalaki na kasalukuyang nag-aaral. Noong nakontak na nila ang ilan sa mga biktima ay sinabi ng mga pulis na sila ay biktima ng panggagahasa. Ngunit napakasensitibong bagay yon, kaya sinamahan na ng mga crisis workers ng St. Mary's Sexual Assault Referral Center ang mga pulis na bisitahin ang mga biktima. Agad nilang binigyan ng emotional and practical support ang mga biktima dahil nakakagulat at confusing ang mga pangyayari para sa kanila. Isang malaking programa din ang inilunsad para magbigay ng patuloy na suporta sa mga biktima. Ilan sa mga biktima hindi na halos maalala si Ray dahil sa ilang taon na ang nakakalipas. Ang akala pa ng iba na baka nagkamali lang ang mga pulis sa kanilang mga sinasabi, hanggang sa pakitaan sila ng mga video para sila ay maniwala. Iba't iba ang naging reaksyon ng mga biktima. May ilan na sobrang nalilito at may mga sobrang nagalit. Karamihan din sa kanila ay hindi na lang nagsumbong ay kinuwentong nangyari sa kanila dahil ayaw nilang mapahiya o baka ano pa ang sabihin sa kanila ng ibang tao. Marami din sa mga biktima ang hindi na dumaan pa sa proseso ng korte. Wala ni isa sa mga naging biktima ang gustong makita ang video. Ang gusto lang nila ay ang makuha ang mga bagay na kinuha sa kanila ni Ray, gaya ng relo, passport, bank cards at cellphones. Kahit ang mga kaibigan ni Ray ay sinabi na wala silang kaalam-alam sa mga ginagawa ng lalaki, hindi rin siya nagdadala ng kaibigan sa kanyang flat. Ngunit may mga pagkakataon na pinagyayabang niya sa mga kaibigan at ipinapakita ang litrato ng mga lalaki at sinasabi na naka-one night stand niya ang mga yon. Malinaw na hindi nakakaramdam ng pagka-guilty si Ray sa mga ginagawa. May isang kaibigan si Ray na pangalanan na lang nating Jake at nakasama niya dati sa flat. Sinabi ni Jake na ramdam niya na may kakaiba kay Ray nung magkasama pa sila. Obsessed ito sa kanyang sarili. Alam din ni Jake na makailang beses na nagdala ng lalaki si Ray sa kanilang flat ngunit hindi niya na lang yun pinapansin. Unang naghinala si Jake kay Ray noong 2014 noong isang araw ay may kumatok sa kanilang pintuan. Alam niyang wala doon si Ray kaya siya na ang bumukas. Pagkabukas niya ay nakita niyang isang lalaki na may edad 18 to 21. Sinabi ng lalaki na naalala niya na doon siya nakatulog sa flat nung nakaraang gabi at gusto lang daw niyang malaman kung kinahasa ba siya or hindi ni Ray. Nagulat si Jake sa sinabi ng lalaki at hindi lang isang beses nangyari yon. Sa kabila ng ebidensyang nakuha at nakita ay nag-plead ng not guilty si Ray sa lahat ng 159 na kaso. Sa panahon ng trial ay pinakita din ng mga jurors ang mga videos. 48 sa kanyang mga biktima ay pumayag na magpakita sa korte at mag-testify. Ngunit giit ni Ray na ang mga nangyari ay pinagkasunduan nila ng biktima at ang kanyang mga biktima ay nagkukunwaring patay sa kanilang sexual na laro. Sinabi din niya na ang mga naririnig na paghihilig ay isa lamang roleplay. Hindi rin makitaan ang pagsisisi si Ray. Katunayan ay mukha pa itong masaya habang nasa loob ng courtroom, na para bang nag-i-enjoy pa siya sa mga nangyayari. Si Ray ay napatunay nagkasala ng kabuuang 159 na pagkakasala na ginawa sa pagitan ng January 2015 hanggang May 2017. Kasama pa ang 136 counts ng rape, 13 counts ng sexual assault, 8 counts ng attempted rape at 2 counts ng assault by penetration.
Sinintensyahan ng life imprisonment si Ray noong January 6, 2020 na may posibleng parole. Ang pinakamaagang eligibility niya para sa parole board hearing ay sa 2060, kung saan ay siya ay 77 years old na sa mga panahong yon. Ang ina ni Ray ay hirap matanggap na kaya ng kanyang anak na gumawa ng ganong klaseng gawain. Matapos ang conviction ni Ray, ang mayor ng kanilang hometown na si Muhammad Idris ay nag-announce na plano niyang magsagawa ng raid sa local LGBT community. Ang anunsyong yon ay ikinudina ng mga human rights activists at sinabi na ang mga konserbatibong mga tao sa Indonesia ay ginamit si Ray na excuse para matarget ang gay community sa bansa. Dahil sa ginawa ni Ray, ang ilan sa kanyang mga biktima ay halos napariwara ang mga buhay. May mga nalulong sa ipinagbabawal na gamot, hindi na pumapasok sa trabaho, hindi na rin tinapos ng iba ang kanilang pag-aaral. May iba din na umalis sa kanilang bahay dahil sa kahihiyan na sinapit at para makaiwas na din sa panghuhusga ng kanilang mga pamilya at ibang tao. May iba din na nagtangkang magpakamatay. Ngunit ang mga pulis at crisis workers ay ginagawa ang lahat para makatanggap sila ng tulong na kinakailangan. Sana ay magsilbi ulit itong aral sa mga babae at maging sa mga kalalakihan na huwag basta-bastang tumanggap ng inumin lalo na pag nasa bar para makaiwas sa ganitong pangyayari. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!